Si Malcolm John Webster ay pinanganak noong April 18, 1959 sa Wandsworth, Greater London. Ang kanyang ama na si Alexander Robertson Webster ay isang detective chief superintendent sa Metropolitan Police na namumuno sa fraud squad. Ang kanyang ina naman na si Odette Bliwe ay isang dating nurse. Sa labas mukhang respetadong pamilya sila. Noong siya ay teenager pa lamang nagsinungaling siya na may cancer. Ginawa niya ito para makakuha ng simpatya at kontrolin ng mga tao sa paligid niya. Umalis si Malcolm sa paaralan nung 15 years old pa lamang siya nang walang natapos na kurso. Nagpalipat-lipat siya ng trabaho, naging caregiver, tagalinis ng basura, driver at office clerk. Noong 1989 sa edad na 30, nagkaroon si Malcolm ng trabaho sa Nanang Hospital sa Abu Dhabi bilang nurse sa Children's Ward. Sa loob ng 6 na buwan, 3 batang wala pang 6 na taong gulang ang namatay dahil sa cardiac failure habang inaalagaan niya. Ang cardiac failure sa mga batang ganong kaliit ay hindi karaniwan. Isang dating katrabaho na si Beth Brown ang nagsabing natuklasan ng mga supervisor na si Malcolm ay nag-i-inject ng insulin. Naisip nila na maaring pinatay niya mga bata gamit ang insulin injections. Ngunit kulang ang ebidensya para magsimula ng investigasyon ng mga pulis. Ayon sa mga sabi-sabi, ginamit ng ama ni Malcolm ang kanyang impluwensya para mailabas ang anak niya mula sa UAE bago makasuhan. Walang naging aksyon laban sa kanya. Ayon sa ilang investigador, posibleng ginamit ni Malcolm ang mga batang yon bilang parang guinea pigs. Sinusubukan ang mga doses para sa mga krimen na balak pa niyang gawin. Bumalik si Malcolm sa UK at noong 1991 habang nagtatrabaho sa Aberdeen Royal Infirmary, nakilala niya si Claire Morris. Si Claire ay isang 32-year-old na isa ring nurse mula sa Old Meldrum sa Aberdeen. Unang kita pa lang ni Peter na kapatid ni Claire kay Malcolm, ayon sa kanya ito'y palabiro, may dating, matalino, maayos makitungo at maalaga. Labis namang nahulog ang loob ni Claire sa kanya. Pero ang ina niyang si Betty ay may kutob na may mali. Para sa kanya may kakaiba kay Malcolm, may kung anong hindi tama sa kanyang mga kilos. Noong September 3, 1993, nagpakasal sina Malcolm at Claire. Halos agad-agad pagkatapos ng kasal, biglang bumagsak ang kalusugan ni Claire. Palagi na siyang pagod at hindi siya makapag-concentrate. Naging lubos siyang umaasa kay Malcolm para sa araw-araw na pag-aalaga at pagkalinga. Ang hindi alam ni Claire ay dinodroga na pala siya ng kanyang mister gamit ang T-Spam, isang uri ng benzodiazepine na pampakalma. Noong May 27, 1994, 8 buwan lang matapos ang kanilang kasal, isinakatuparan na ni Malcolm ang kanyang plano. Naganap ito sa Tarvis Road, isang liblib, tahimik at halos walang dumadaan sa kalsada. Lasing na lasing sa gamot si Claire dahil binigyan siya ng gamot ni Malcolm hanggang sa mawalan siya ng malay. Dinala niya si Claire sa isang malayong lugar at ipinarada ang kotse malapit sa isang puno. Pagkatapos, sinindihan niya ang sasakyan habang nakaupo pa rin si Claire sa passenger seat. Isang off-duty na pulis ang hindi sinasadyang dumaan at huminto para tumulong. Sinabi ni Malcolm sa kanya na wala ng ibang tao sa loob. ng kotse. Inulit pa niya ito ng 2 beses. Paulit-ulit niyang tiniyak sa pulis na mag-isa lang siyang sakay. Sumabog ang sasakyan at nasunog ng buhay si Claire. Dinala si Malcolm sa ospital at sinuri siya. Normal ang kanyang naging kalagayan. Lahat ay naging normal para sa isang taong sinasabing nakaligtas sa matinding aksidente. Kumpiyansa ang ospital na wala siyang anumang pinsala pero iginiit pa rin ni Malcolm na nasaktan siya. Sa libing ni Claire naka-neck brace pa si Malcolm. Nakatayo siya sa tabi ni Peter na kapatid ni Claire at pareho silang umiiyak. Mahigpit na hinawakan ni Peter ang kamay ni Malcolm. Ang hindi niya alam na hawak na pala niya ang kamay ng taong pumatay sa kanyang kapatid. Napansin ng mga pulis ang ilang kahina-hinalang detalye. Walang skid marks sa lugar, wala ring crash damage ang sasakyan dahil mabagal ang takbo ng kotse. Ayon kay Derek MacDonald na isang bombero na rumisponde, parang may kakaiba talaga. Walang kahit anong senyales na nabangga ang sasakyan. Para sa isang nakaparada o nakahintong kotse na bigla na lang nagliyab, hindi yun normal o karaniwang nangyayari. May mga alinlangan din ang kaibigan ni Claire na si Leslie Robert. Sa lamesa nakita niya mga gamot para sa epilepsy. Wala namang epilepsy si Claire o si Malcolm.
Doon pa lang, naghihinala na siya. Alam niyang may mali. Sa libing, umiyak si Malcolm at tila sobrang nalulungkot. Pero hindi nawala kay Leslie ang pakiramdam na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Claire. Sinabi ni Leslie sa mga pulis ang kanyang mga pangamba, pero hindi siya pinakinggan. Pero may isang opisyal na nag-imbestiga sa kanyang libreng oras. May mga ikinabahala rin siya. Hindi nakalabas si Claire mula sa sasakyan. Ang sasakyan ay mabagal lamang ang takbo. Walang skid marks, ngunit itinuring pa rin ang pagkamatay bilang aksidente. Kinuha ni Malcolm ang mahigit $200,000 o kulang-kulang na 11 million sa peso mula sa mga insurance policy ni Claire. Sa loob ng 6 na buwan, naubos niya ang lahat ng pera. Bumili siya ng Land Rover Discovery at bumili siya ng yate. Gumastos din siya para sa mga regalo sa iba't ibang babaeng nililigawan niya. Noong 1996, nakilala ni Malcolm si Felicity Drum. Isa siyang oncology nurse mula sa Auckland, New Zealand. Nagkita sila sa Saudi Arabia kung saan pareho silang nagtatrabaho. Nakita niyang maalaga at nakakaaliw si Malcolm. Noong April 26, 1997, sila ay nagpakasal. Ginugol nila ang kanilang honeymoon sa Cook's Beach sa Coromandel Peninsula sa New Zealand. Sa unang gabi, ginawa ni Malcolm ang isang tasa ng tsaa para kay Felicity. Ang sumunod na nangyari ay kakaiba. Dahil pagkatapos niyang mainam ang tsaa, nagising na lang siya makalipas ang 36 hours at walang paliwanag doon si Malcolm. May isa pa ang pangyayari sa honeymoon nila. Matapos bumili ni Malcolm ng almusal isang umaga, nakaranas si Felicity ng pagkahilo at ng doble ang kanyang paningin. Pakiramdam niya ay napakabigat din ng kanyang katawan. At muling nakatulog siya ng 18 hours. Nagpatuloy ang paglalagay ng gamot sa pagkain niya sa buong kasal nila. At habang buntis si Felicity, nalalasahan niya na madalas ang kanyang pagkain ay may mapait at maasim na lasa. Nakakaranas din siya ng pagkahilo. Pakiramdam niya ay lagi siyang lasing. At kailangan din niya ng tulong para makalakad. Lumabas sa blood test na may problema sa atay si Felicity. Nilalagyan pala ni Malcolm ng gamot si Felicity habang siya'y buntis na nagdulot ng panganib sa buhay niya at sa kaligtasan ng bata sa sinapupunan. Ipinanganak ang kanilang anak na si Edward noong November 1998. Pinaniniwala ang na-expose ang sanggol sa mga gamot habang nasa sinapupunan pa. At sa panahon ng kanilang pagsasama, nagkaroon ng 3 sunog sa kanilang bahay. Noong September 1997, nasunog ang cottage nila sa Linlithgow, Scotland. Noong January 1999 naman, may sunog sa bahay na balaksan na nilang bilhin sa Bayswater, Auckland. Nagkaroon pa ng isa pang sunog sa bahay ng mga magulang ni Felicity sa Takapuna. Inilagay ni Malcolm ang pangalan niya sa bank account ni Felicity. Halos lahat ng 140,000 New Zealand dollars na naipon ni Felicity na humigit kumulang 4 million sa peso ay nawala. Sinabi niya kay Felicity na siya ay may cancer. Sinabi rin niyang may sakit siya sa puso. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Naglabas din siya ng maraming insurance policy sa pangalan ni Felicity. Siyam na magkakahiwalay na policy na may kabuang halaga ng humigit kumulang 4 million sa peso. Ang deadline para sa bayad sa bahay na binili nila sa Auckland ay noong February 12, 1999. Nagbibigay si Malcolm ng kung ano-anong palusot kung bakit hindi pa daw dumarating ang pera niya mula sa Scotland para bayaran ang bahay. Kinabukasan nag-drive sila papunta sa bangko. Si Malcolm ang nagmamaneho ng Honda Accord ni Felicity. Nang walang ano-ano, bigla niyang sinabi na may problema raw ang manibela. Umawas ang kotse sa 2 lane ng motorway na umabot sa 60 miles per hour at dumiretso papunta sa isang poste ng kuryente. Hinawakan ni Felicity ang manibela at nadiskubring maayos naman itong gumagana. Nagtapos ang kotse sa isang kanal. Agad na bumaba si Malcolm at binuksan ang trunk. Sa loob ay may mga dyaryo at gasolina. Paulit-ulit niyang sinisiguan si Felicity na manatili sa loob ng kotse, ngunit tumanggi ito. Lumabas siya, tumawag sa kanyang abogado at nagpahatid papunta sa bangko. Nagpanggap na naman si Malcolm na inaatake sa puso. Habang nasa ospital, nilamas niya ang laman ng kanilang joint account. Pagkalipas ng 1 linggo, nagkaroon ng pangalawang tangkang pagpatay. Nagpunta sila sa isang liblib na lugar sa hilaga ng Auckland. Si Felicity ang nagmamaneho at uminom siya mula sa water bottle.
Ang susunod na naalala niya ay nagising na lamang siya sa passenger seat sa gitna ng kagubatan nang tumunog ang kanyang telepono. Doon natuklasan ng mga pulis na may gasolina, kahoy at mga dyaryo sa trunk. Natuklasan din ng ama ni Felicity na si Edward ang siyam na peke at pineking insurance policy na kinuha ni Malcolm sa pangalan ni Felicity. Nang harapin ni Felicity si Malcolm tungkol sa kanyang pagpatay, nakakatindig balahibo ang kanyang sagot. Ayon sa kanya, mamamatay ka namang masaya. Nakumpirma ng hair testing na nilalason siya ni Malcolm sa buong pagbubuntis. Tumakas si Malcolm palabas ng New Zealand bago pa man siya makasuhan. Noong July 2004 na arrest warrant ang inilabas sa New Zealand laban kay Malcolm. 2 para sa arson, 1 para sa pagbibigay ng droga at 1 para sa pananakit o pag-disable ng biktima. Ilang taong sinubukan ng mga pulis ng New Zealand na kumbinsihin ng pulis ng Scotland na arestuhin siya, pero sa simula ay hindi sila nagtagumpay. Bumalik si Malcolm sa Scotland. Noong 2002, nagsimula siya ng relasyon niya kay Christina Willis. Palagi siyang nanghihiram ng pera sa kanya na hindi nagbabayad. Sinunog niya ang isang computer hard drive sa bakuran nito. Sinabi niya kay Christina na siya ay may cancer. Napaniwala niya itong gumawa ng will sa pangalan niya at bigyan siya ng power of attorney. Noong December 2005, nakilala naman ni Malcolm si Simon Banerjee. Isa siyang 41-year-old na NHS manager sa Uban. May sariling kayamanan si Simon. Ang kanyang ama ay isang retired consultant surgeon na may trust fund. May sarili itong bahay. Mayroon siyang $50,000 o mahigit kumulang na 2 million sa peso na halaga ng shares. May 50% din siyang pagmamay-ari sa isang 38-foot ocean-going yacht. Sinabi ni Malcolm kay Simon na may terminal chronic lymphatic lymphoma siya. Ipinagyabang pa niyang sumasailalim din siya sa chemotherapy. Para maging kapani-paniwalang kasinungalingan, inaahit din niya ang kanyang ulo para maging kalbo. Binago pa ni Simon ang kanyang huling habilin o last will and testament at iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian kay Malcolm. Nagplano sila ng honeymoon na tatawid ng Atlantic Ocean sa pamamagitan ng paglalayag. Ang rota nila ay mula sa Canary Islands papuntang Caribbean gamit ang yate ni Simon. Kalauna naniwala mga pulis na plano ni Malcolm ang isang kunwaring aksidente sa dagat kung saan lulubog sila at malulunod si Simon. Noong spring ng 2006, iniulat din ng Uban Angling Club na nawawala ang $4,000 o kulang-kulang na 200,000 sa peso at si Malcolm ang treasurer noon. Ang imbestigasyon tungkol sa nawawalang pera ang nagdala kay Malcolm sa atensyon ng detective inspector na si Charles Henry. Noong June 2006, may nangyaring magbabago sa lahat. Si Jane Drum na kapatid ni Felicity ay isang eksperto sa domestic violence. Dumalo siya sa isang police conference sa Britain. Nakausap niya mga pulis tungkol sa aksidente ng kanyang kapatid, isang aksidenteng halos kapareho ng trahedyang pumatay sa unang asawa ni Malcolm. Ito ay 2 banggaan ng sasakyan, 11 miles ang layo at ang pagitan, 5 taon ang agwat at parehong pattern at pareho ding lalaki ang sangkot. Dumiretso si Jane sa isang chief superintendent at humiling ng agarang aksyon. Ang pag-uusap na yon ang nagbago ng takbo ng kaso. Noong 2007, sinalakay ng mga pulis ang bahay ni Simon. Nakakuha sila ng isang nakaw na laptop at isang hindi lisensyadong baril. Nalaman din nila ang plano ng transatlantic yacht honeymoon. Doon na nabahala si Detective Inspector Charles Henry. Ayon sa kanya, si Malcolm ay isang potensyal na mamamatay tao at perpektong senaryo para sa kanya ang biyahe sa dagat. Naniniwala siya na sa matinding panganib din si Simon. Noong March 2008, inanunsyo ng mga pulis na muling sisiyasatin ang pagkamatay ni Claire. Tinawag ang investigasyon na Operation Field. Ang malaking tagumpay ay nagmula sa isang napakaliit na piraso ng tissue sa atay ni Claire na naipreserba sa paraffin matapos ang postmortem noong 1994. Gumamit ang mga siyentipiko ng isang makabagong dewaxing technique na hindi pa kailanman ginagamit noon. Nakuha nila at sinuri ang 14 years ng tissue. Ipinakita ng resulta na may 92.4% na posibilidad na may tamazepam sa atay ni Claire. Hindi kailanman nireseta kay Claire ang tamazepam. Si Malcolm ay may access dito bilang isang nurse sa Aberdeen Royal Infirmary. Ang isang pirasong ebidensyang ito ang nagbago sa buong kaso.
Tumagal ito ng 5 taon at mahigit 1,000 katao ang na-interview. Mahigit 1,200 din na piraso ng ebidensya ang nakolekta. 90 search warrants ang isinagawa at ang mga saksi ay nagmula pa sa 6 na bansa. Sina Detective Chief Inspector Phil Chapman at 5 pa niyang kasama ang gumugol ng 1 buwan sa New Zealand. Tumulong ang FBI sa pag-interview ng mga expatriates. 11 saksi mula sa New Zealand ang bumiyahe patungong Scotland para sa paglilitis. Nagsimula ang paglilitis noong February 1, 2011 sa High Court of Justiciaries sa Glasgow. Aabutin ito ng 16 weeks at ang pinakamahabang criminal trial na may isang akusado sa kasaysayan ng Scotland. Umabot sa 50 days ang prosecution sa pagpapakita ng kanilang mga ebidensya. Inamin naman ng depensa na si Malcolm ay sinungaling, babaero, magnanakaw at walang kwenta, pero hindi raw siya mamamatay tao. Lumabas din ang mga mahahalagang testigo. Ipinatestified ni Ian Hardy na nakita niya si Malcolm sa lugar ng aksidente 11 days bago ito nangyari. At ayon sa kanyang konklusyon, sinadya ang pagsunog. Ikinuwento din ni Felicity ang kanyang 36 hours na tulog, ang pagkakaroon ng droga sa kanyang pagkain at ang paggising niya sa gubat na ikinagalit ni Malcolm. Nagpatotoo rin si Peter Morris tungkol sa sandaling hinawakan niyang kamay ni Malcolm sa libing na pareho silang umiiyak dahil ayon sa kanya, hinahawakan ko na palang kamay ng pumatay sa kapatid ko. Noong May 19, 2011, nag-deliberate ang hurado ng wala pang 4 na oras. Guilty si Simon sa pagpatay kay Claire. Guilty sa tangkang pagpatay kay Felicity. Guilty sa pangdaraya, pagnanakaw, arson, paglalagay ng gamot at tangkang bigamy. Halos walang ipinakitang emosyon si Malcolm. At noong July 5, 2011, hinatulan siya ni Lord Bannatyne ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 30 years bago siya maaari mag-apply para sa parole. Isa ito sa pinakamahabang sentensya na ibinigay sa Scotland. Nakalusot si Malcolm sa loob ng 17 years dahil pinalabas niya ang aksidente lang lahat. Paulit-ulit siyang umapila ngunit lahat ng kanyang apila ay tinanggihan. Pagsapit ng February 2016, wala na siyang anumang legal na paraan para labanan ang kanyang sentensya. Ayon sa mga ulat, sinabi niya sa ilang bilanggo na inaasahan niyang mamamatay siya sa kulungan. Patuloy niyang iginigiit na wala siyang kasalanan. Maaari siyang mag-apply para sa parole sa pagdating ng 2041 sa edad na 82. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!